1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Happy Chinese New Year sa atin lahat ng bonggang-bongga. Syempre, wish good health, good wealth, at saka syempre more happiness to come ngayong taong 2025 sa atin lahat. God bless and more power, di ba? And then of course, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi, talaga naman sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. Maraming salamat. At saka syempre sa mga bago nating subscribers, hello sa inyo lahat ng bonggang-bongga. Thank you so much for watching and subscribe my channel. So, ayun, nakakataba ng puso kasi lumalaki na yung subscribers natin. Tapos talaga yung mga nakasupport dito araw-araw talagang, oh my God, solid. Thank you so much sa pagmamahal at suporta. And then, of course, shout out sa mga kaibigan natin na talaga namang very active sa pagko-comment dito sa baba. At saka talaga masasabi ko yung suporta nila ay solid. So, thank you so much. Kaya, shout out kay Danny Isabelo, si Roldan Isabelo, shout out sa inyo. And then, of course, si Christian Jasper Vida, thank you so much. Si Melona Parrot, thank you. Andyan din syempre si Vince TV 03, thank you so much. Si Living the Maverick, thank you. And then of course si Yaya Muhammad, maraming salamat. James Leo Arsalon, thank you for watching. Si Maria Tagulao, thank you so much. Si Nas Van Cadas, thank you. Si Wonder TV, maraming salamat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa aking channel. And then of course, shout out din syempre kay Vince Nerves, Snake James, Victor Michael Tanada, Robert Casanas, thank you so much. And then of course kay James Baluyot na lagi din nakatutok, kay J Vlogs, thank you so much. Si Sonny Muscle, at saka syempre si Ryan Ventura, thank you so much for watching me. Maraming salamat sa suporta at pagmamahal. Si Ninya B, lagi din siya nakatutok dito. And then, of course, kay Madam Henrietta Solidad, maraming salamat. At saka kay Madam Jenalina Paton, may mga YouTube channel din sila. Baka gusto nyo mabisita. Madam Henrietta Solidad sa kanyang YouTube channel. And then, of course, Edhi, hello Edhi, thank you so much for watching. At saka, syempre, si Attorney Cornelo Dilag, at saka si Marvick, ang kanyang partner. Hello. At saka, syempre, si Christine Ann Perez. So, yan. So, thank you so much for watching me. Kaya naman, ngayong araw na to, oh my gosh, sisiguraduhin ko magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin chika, sabing ganon, Mama Sam, tingin mo ang Miss World ay gagawin kaya sa Latin area ngayong taon na to? Actually, matagal-tagal na nilang hindi ginagawa ang Miss World sa South America, di ba? So, I hope na sana this year. Ngayon, kung dito to sa South America, bongga, o, di ba? So, ako naniniwala naman ako na kaya naman natin talaga makipagsabayan sa mga kandidata na lumalaban dito sa Miss World. Basta well-prepared lang. And then, ayun, so I'm so excited kung anong ipapakita sa atin ngayon ng Miss World ngayong 2025 dahil ang Miss World last year ay masasabi ko naman ang bongga na naging pageant nila, no? Ginanap sa India, di ba? At umaasa ako ngayon na mas bongga, mas panalo, at mas pag-iigihan nila ang pagpili ng bagong magiging reyna ng Miss World. Actually, consistent ang Miss World
Dahil sunod-sunod naman yung reyna nila na napakaganda, napaka-Diyosa. So, ayun, niluluto pa ni Madam Julia kung sino ang ipapanalo niya this year. Charot! So, yun. So, good luck and wish all the best. Diba? Nakakaloka. So, alam niyo naman ang Miss World, urong-sulong yan. Charot! At ito ang sumunod natin, chika. Mama Sam, paano pag nagtapat? Ito nga, ang dalawang magandang Miss Universe noong 2014 na Miss Universe. Nakalimutan ko pangalan niya. She's from Colombia. And then, of course, si Shanez Palacios nung nakaraang taon na from Nicaragua. Tingin ko daw ba sino ang kakabog kung sakaling silang dalawa ang maglaban? Hypothetical yan. Anyway, ako masasabi ko, I go for Shanez Palacio, eto nga si Miss Nicaragua, dahil alam naman natin kung paano siya mag-perform. Actually, ito kasi si Colombia, kung titignan mo, maganda ang katawan niya, totoo. Pero, yung performance niya, actually, hindi ako masyado na-impress noong panahon na lumaban siya dito sa sa Miss Universe. Ito yung kasabayan ni MJ Lastimosa, di ba? Sexy lang talaga siya. I think ayun talaga yung nagpanalo sa kanya, yung kagandahan ng katawan niya. Pero nandoon kasi ako sa part na yung performance, kung sino ang makakatapat niya, at kung makakatapat niya itong si Shanez, I think kakabugin siya nito ng bonggang-bongga. As in talagang, ay nako, makakain siya. Nakita niyo naman si Shanez nung nakaraang laban niya sa Miss Universe. Talaga, paglabas niyo, Diyos ko, ang hirap sundan ng level ng kanyang caliber, di ba? So, yon. Kaya sabi ko, ay nako, si Shanez ang mananalo kung magtatapat sila. Pero ewan ko sa inyo ha, kung sino sa tingin ninyo. Pero ako para sa akin, I go for Shanez Palacio ng Nicaragua. So yan, sumunod natin, chika. Paano mamasam kung magtapat si Miss Peru at Chile uli one more time sa pageant na pwede nilang labanan katulad ng supranational? Tingin mo mamasam, sino ang kakabog at sino ang mag-uuwi ng corona? Actually kasi, yung beauty kasi ni Chile, medyo kakaiba. Ano siya very bubbly, loudy, ganun yung beauty niya. Ito naman beauty ni Miss Peru, ano siya, very queenly, very royal, ganon. Ewan ko, ang nararamdaman ko kasi parang pinagtapat mo lang yan si Pauline Amelet sa si Miss, yung naging title holder ni ni Pauline, si Dominican Republic ba, kung di ako nagkakamali, yung nag-title sa time ni Pauline. So parang ganon. Kasi si Pauline, very queenly yung dating, tapos matalino, maganda, pero yung bubbly, saka yung beauty talaga na alam mo yung pang supranational na doon kay Dominican Republic. At parang feeling ko, ganito lang yung mangyayari. Si Chile maaaring kumabog at malamon niya ng bongga to si Miss Peru. Pero, syempre, mas gusto kong manalo si Peru sa kanila. Kasi parang feeling ko si Peru kasi deserve niya ng corona sa international crown, di ba? International pageant. Kasi parang feeling ko, yung beauty niya talagang very queen. Kaya lang a little bit boring. Charot! So, yan. So, open naman si Miss Chile, nasasali nga daw siya sa Miss Grand. Ito ay si Emelia, di ba? Sasali siya sa Miss Grand at doon siya manggugulo. Charot! Anyway, good luck. Pang Miss Grand naman talaga yung atake niya. So, wish all the best. So, good luck, Chile. At para naman sa sumunod natin, chika, mamasama nyo naman ang masasabi mo sa mga mother na nakatungtong ng top 5 sa Miss Universe. Tingin mo mamasama na bang magpadala ng Pilipinas na kandidata ng mother din para makatungtong ng top 5? Depende. Ako naniniwala ako, yung dalawang kandidatang to, actually kanina naisip ko, in fairness kay Miss Venezuela ha, si Elena Marquez, kaya siya nakatungtong sa top 5 dahil yung beauty talaga niya. Pag tinignan mo yung mga photos niya, hindi naman halatang mukhang nanay, di ba? At talagang masasabi ko na ang ganda niya. Sa totoo lang, ang ganda ng beauty ni Elena. At talagang ngayon, very active sa fashion show at saka sa mga eksena, di ba? Dami niyang ganap. Tapos, si Colombia, ganun din. Kaya nakapasok dahil yung beauty. Hindi lang sila basta-basta na nanay na nag-represent dyan. Kasi meron silang ibig sabihin dito. Yung
alam nila kung paano alagaan ang katawan nila, paano nila i-carry yung sarili nila, at paano sila makikipagsabayan sa mga nanay, sa mga dalaga na lumalaban dito sa Miss Universe. Ayun yung pahiwatig nila dyan. Kaya parang feeling ko, kaya nakatungtong sila sa top 5 dahil sa galing din talaga nila at saka kung paano nila i-present yung sarili nila. So wala namang problema kung magpapadala tayo ng nanay. Basta, alam mo yun, may ikakabog yung beauty at hindi lang siya basta-basta ng nanay lang, di ba? So yun, good luck. Good luck and wish all the best sa mga magiging kandidata na nanay dito sa Miss Universe Philippines. Sana ma-achieve nila ang na-achieve ni Elena at saka ni Venezuela at saka ni Colombia. Ako naman, naniniwala naman ako na kaya nakarating sa dulo ng kompetisyon si Venezuela at saka si Colombia dahil sa galing na ipinakita nila. Diba? So yon, nakakaloka, ganda-ganda kaya nila. Pero ito ang mas nakakaloka. Mama Sam, ano nang masasabi mo kay Miss Philippines sa Reina Hispano-Americana? Actually, kanina may napanood ako interview niya. Ang sabi niya, ilalaban daw niya talaga ang Pilipinas. Actually, mas mas palaban, mas malakas yung loob niya, mas lumabas yung kumpiyansa niya sa sarili. Kaya naniniwala ako na si Diamante ay talaga namang kakabugyan. At sa napanood kong interview niya, sabi niya, ay nako, ilalaban ko to. Gusto ko ng corona, gusto kong manalo. Ayun yung sabi niya. Diyos ko, naloka talaga ako sa kanya. Kasi nandoon talaga yung determinasyon niya. In fairness kay Diamante ha, hindi siya gigil. At hindi siya, alam mo yon na parang trying hard na makuha ang corona. Ang napifeel ko sa kanya, mas nag-i-enjoy siya, mas parang nilalaban niya ang Pilipinas, at mas nakikita ko yung determinasyon niya. Yung mga hirap na paguran niya sa kanyang training, inilabas niya na yan ngayon at ayun, nag-i-enjoy na si Bakla. Diba? So yun, good luck. Malay ninyo, may uwi niya nga ang ikalawang corona. Ang laki kaya nun chance na may uwi niya yung corona. Wag lang siya malusutan sa Q&A. Pero ang feeling ko, ang matinding katapat niya dyan ay si Miss Venezuela. Kasi nakita ko din si Venezuela, oh my God, sobrang ganda, nakakaloka. Lamon na lamon yung beauty niya. Pero, syempre, kapag umora na si Diamante, ay wala, kayang sumabay. Kahapon nga may interview sila ng mga kapwa niyang kandidata, ay wala talaga. Kaya niyang makipagbardagulan ng bonggang-bongga. Iba kaya ang galing ng Pinay, di ba? So, yan. So, good luck kay Diamante and wish all the best. At eto, Mama Sam, tingin mo, malakas na pambato ngayon na newbies dito sa Miss Universe Philippines, Laguna, Cebu, Baguio at Pampanga. Agree ka ba? To be honest, yes, agree ako. Agree ako na sila talaga yung malalakas na newbies. Etong si Baguio, nako, parang feeling ko sobrang iba din talaga yung energy niya. I'm looking forward talaga kung ano talaga yung pasabog na gagawin niya sa Miss Universe. At hindi lang yan, kahit si Pampanga, naloloka ako kay Pampanga, ang ganda-ganda ni Pampanga. Plus, nadagdagan pa ng first runner-up nila na ilalaban ng Miss Angeles, di ba? Ay nako, Diyos ko, ang ganda din ang Diyosa. So, kung malakas ang Laguna, malakas din ang Pampanga. Ang Pampanga, dalawa ang magiging representative nila, ang Angeles at saka ang Pampanga City. And then, ang Laguna, dalawa din. Kasi, balita ko, nandiyan si Aliana Aduana, actually, 3 eh. Tapos yung Miss Laguna Tourism, ilalaban din nila. Tapos lalaban din to si Miss Laguna. Alam niyo, medyo confusing to eh. Dapat pag tinawag kang Laguna, Miss Laguna lang. Pampanga, maintindihan ko kasi may Angeles, di ba? So, yon. So, laban lang, ganon. Pero, ay nako, malakas tong si Laguna. Si Laguna ang nakikita ko na malapit na pwedeng may uwi ang corona ng Miss Universe Philippines. Galingan lang niya sa mga eksena niya, ay nako, kakabugto. Pero, ayun nga, ang sabing ganon, malakas din daw ang Zamboanga. Parang feeling ko, depende yan. So, yon. Si Zamboanga, si Yvonne, di ba? Ilalaban din nila. Pero sabi ko nga, sige lang, laban lang. At ito nga, si Miss Cebu. Malakas din si Cebu.
So, excited ako talaga sa bardagulan ng mga magiging kandidata ngayon dito sa Miss Universe Philippines. Pero ikaw, tingin mo, sa mga nabanggit nating kandidata, sino ang malakas para sa'yo? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon! So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo. Syempre, sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you, guys.